Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, "Aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siya parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga palasyo ay may mga tagapamahala. Sila ang mga katiwala na namamahala sa palasyo. Sila ang may hawak ng mga susi ng mga kwarto ng palasyo. Noon, si Shebna ang may hawak ng susi ng palasyo ng hari sa Jerusalem. Noong ang hari ay si Ezekiel. Naging mayabang itong si Shebna. Nagkaroon siya ng kanyang mga kawal, personal army, at nagpagawa siya ng malaking libingan o kung sa atin pa ng isang mausoleum. Naggalit ang Diyos sa kanya, kaya tinanggal siya bilang katiwala at ang mga susi niya ay ibinigay kay Eliakim na anak ni Hilcias. Siya na ngayon ang magiging bagong katiwala. Siya na ang magsasara ng mga pintuan sa palasyo. Siya na ang makapapasok sa gusto niyang papasukin. Talagang malaking tiwala ang paghahawak ng susi. Siya ang magdidesisyon sa makapapasok at sa hindi makapapasok. Ang isang madaling makalimutan ng mga may tungkulin na sila ay mga katiwala lamang. Hindi sila ang may-ari. May kapangyarihan sila dahil sa binigyan sila ng katungkulan. Kaya dapat ingatan nila ang katungkulan nila. Bandang huli, mananagot sila sa kanilang boss. Huwag dapat nilang gamitin ang katungkulan nila para sa kanilang sarili. Yan ang nakakalimutan ni Shebna. At yan ang nakakalimutan ng mga maraming may katungkulan sa ating pamahalaan ngayon. Ginagamit nila ang kanilang posisyon para sa kanilang sarili. Sa mga expose ngayon, nabubuksan ang mga pang-aabuso ng mga may katungkulan. Lumalabas ang kanilang mga korupsyon. Talagang kailangan natin ng mga tapat na katiwala. Mga katiwala na maaasahan. Panginoong Diyos, bigyan po ninyo kami ng mga taong tapat sa kanilang panunungkulan sa gobyerno. Bigyan din po ninyo kami ng mga mamamayan na may katalinuhan at tapang na huwag magpawalang kibo sa mga pang-aabuso na may katungkulan.